Dear Dr. Love, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Diane mula po sa lalawigan ng Bulacan. 34 anyos na po, Dr. Love. Gusto ko po sanang ilapit ang aking problema. Pero sa totoo lang po, hindi ko nga po masabi kung problema nga ba talaga ang bagay na ito. Isa po akong single mom. Ang anak ko po ay grade 6 na, kaya naman medyo nakakakilos na po ako ng maluwag. Proud po ako na sa kabila ng hirap ng buhay ay napalaki ko ang anak ko mag-isa nang walang tulong ng ibang tao. Mabait naman po ang anak ko at matalino. Kaya nga lamang po kung minsan ay humihiling siya sa akin na magkaroon ng tatay. Naiinggit daw po kasi siya sa mga barkada niya na mayroong tatay na nasusumbungan. Sabi ko, pwede na namang ako at ang buong panahon naman kami naman talaga magkasama. At ipinagtatanggol ko naman siya kung alam kong siya ang naagrabyado at hindi niya kasalanan. Pero ayaw niya po, parang nahihiya siya sa tuwing ako ang haharap. Pagkatapos nito, itong taong ito, nadagdagan ng pinagtatalunan namin ng anak ko. Isa po kasi sa pangarap ko ay makapagtapos ng pag-aaral. First year high school lang po kasi ang natapos ko. Ang mga magulang ko kasi noon sa probinsya naniniwala na read and write lang okay na. Gusto ko naman po talagang i-pursue, kaya nga lamang po nabuntis ako at iniwan. Kaya mas nag-focus po ako na buhayin ng anak ko. Isang tabi ko na lamang po ang aking pangarap. Ngayong medyo malaki na siya, naisip ko pong mag-enroll sa public lamang po. Kaya walang gastos. Hindi ko rin naman po pababayaan ang anak ko. Inuuna ko pa rin po naman ang aking mga obligasyon sa kanya. Kaso po, lalo siyang nagalit sa akin. Ang sabi niya, tatay at buong pamilya ang hinihingi niya. Hindi kahihiyan. Kahihiyan daw po na nag-aaral ulit ako at nahihiya raw siya. Napakatanda ko na raw po kasi tapos naka-uniforme pa ako. Nadudurog ako, Dr. Love. Nag-stop na po ako. Hindi ko na pala pwedeng ituloy ang pangarap kong makapagtapos kahit high school. Hindi ko lang din masabi sa anak ko na pangarap ko ring magkaroon ng buong pamilya. Kaso hindi ko mai-explain sa kanya na hindi naman ganun kadali gawin yung hinihiling niya. May mali po ba ako sa pagpapalaki sa anak ko? Mabait naman po siya, pero hindi ko alam bakit siya ganon sa akin. Siya na nga lamang itong kakampi ko sa buhay, ang lungkot lang, Dr. Love. Paano kapag nagbinata na siya? Baka iwan niya ako dahil hindi ko mabigay ang pamilyang kumpleto na gusto niya. Lalaki nga po pala ang anak ko, Dr. Love. 12 years old po. Dr. Love, bigyan niyo po ako ng payo. Paano po ba makakausap ng maayos at magpapaliwanag sa anak ko ang mga bagay na ito? Gumagalang, Diane. Maraming salamat, Diane. Baka ho may mga nakikinig sa atin ng mga listeners, aantayin ho namin ang inyong opinion. Pwede ho kayong magpadala ng inyong comment or advice sa Facebook page ng Dr. Love sa messenger natin. At bibigyan daan po natin yan. But in the meantime, yun muna ang aking piece of advice ang bibigay ko kay Diane. Diane, meron sa Bible na citation, spare the rod
and spoil the child. Sa batas natin sa Pilipinas, bawal na ngayon mamalo ng mga anak. Ang sarap kasing manggaya. Ganyan sa Amerika. Ang mga anak sa Amerika ay hindi pwedeng paluin, hindi pwedeng disiplinahin sa paraang gusto natin. Dahil tinuturuan ng mga teachers na mag-dial ng 911 at isumbong ang mga magulang nila kapag sila ay pinalo o sinaktan at kakasuhan agad ng gobyerno. Ang galing. Kaya, hindi naman lahat hindi lahat. Iba ang mga anak ng Pilipinong nasa Amerika na lumaki sa Amerika. Hindi lahat din. Merong mga matigas ang bungo. Tingnan ninyo at ikumpara ang mga kabataang Pilipino na dito lumaki at dinisiplina ng mga matatandang katulad namin. At tingnan ninyo ang mga anak ng Pilipino sa Amerika na doon lumaki. Again, hindi lahat. Pero malaking porsyento ang balahura, ang mga bunganga ng mga bata at tinatakot ang mga magulang. At ang mga magulang natatakot naman kasi makakasuhan sa 911. Ayan ang napala nyo. Naalala ko, yung aking anak na si John Joseph. Ngayon may asawa na ho yung anak ko . Meron na siyang sariling pamilya. When he was about 3 or 4 years old, isinama ko yan sa grocery. Ang grocery sa Amerika, miski naman dito ginagawa ng grocery, kung saan nandun yung cash register, yung cashier, nandoon ang mga candies na mga makukulay, nandoon yung mga tsokolate, nandoon mga lollipops. Yung aking anak, nagpipilit na bumili ng candy na yung pambilog-bilog na ganyan, different colors. Sabi ko, wag. Kasi masisira ang kanyang ngipin. Meron naman panahon na kumakain silang matamis. Pero, yung panahon na yun, hindi ko talaga pinayagan. Ang ginawa ng bata, talaga nagpalahaw ng iyak. Oo. Nagpalahaw ng iyak yung aking anak. At nagtitingin na ng mga tao sa amin. Babayaran ko na lamang yung yung grocery. Bibigay ko na lang credit card ko . Napahiya pa ako. Sabi ko doon sa cashier, babalikan ko na lang. Inilabas ko yung anak ko dahil hindi mo pwedeng disiplinahin doon sa harap ng maraming tao. Nilabas ko, dinala ko sa kotse. Bukas naman ang pinto ng kotse. Umiiyak ang bata. Kinakausap ko ang bata. Sabi ko, you cannot have everything that you wish. When I say no, I mean no. And you should learn that by now. Aba, mamaya, ito na ang mobile patrol ng pulis. Ito na ang mobile patrol ng pulis ng West Covina. At tinatanong na ako, bakit umiiyak ang bata? Pagkatapos tinitingnan ng katawan ng bata kung may pasa or something. Yun, sabi ko, tinuturuan ko ng disiplina yung anak ko. Wala naman sila nakitang pasa. And this is how Filipinos discipline their children, sabi ko. Kasi kapag pinabayaan po natin ang mga anak natin, sumasagot-sagot sa atin. Makakalakihan po yan. Akala ng mga bata, tayo ng mga magulang, tau-tauhan na susunod lamang sa kanila. Spare the rod and spoil the child. Hindi ho pwede sa bahay ko yan. Sinasabi ko sa mga apo ko, kahit mga binata na mga apo ko, kung gusto nyo magtaas ng boses sa magulang nyo, huwag nyong gagawin sa loob ng bahay ko. Dahil lalabas kayong una ulo. Sisipain ko kayo palabas ng bahay. Mabuti yung mga anak ko lalaki naman mga apo. Ano naman sila? Disiplinado. Hindi ko pwede sa akin. Ako ang magulang, ako ang magde-decide dahil wala kang alam. Bago ka palang lumalaki. And you should learn from me. Kapag ganyan ang ginawa mo,
may paraan para, ngayon ho, may paraan para madisiplina ang mga bata. Kaya ko kinukwento sa inyo, standby sugar ha, kaya ko kinukwento sa inyo kasi ho, may paraan. Hindi ako namamalo ng apo ngayon. Kasi ayoko namang si Brother June ng Dr. Love kasuhan ng gobyerno at makita niyong nakakulong, ayoko naman ng gano'n. So, sumusunod ako sa batas. Hindi ko po pinapalo ang mga apo ko. Alam niyo, pinakamagandang paraan ng pagdisiplina sa mga apo ngayon, na matitigas ang ulo at ayaw sumunod, ginawa ko na po ito. Yung isang apo ko na ngayon ay dentista na, nung bata pa siya, usapan namin, a-attend siya ng party kasama ng mga kaibigan niya, babae ito ha, but she should be home by 9 o'clock in the evening. Kung gusto niya, uuwi siya sa bahay ng 9, makakaulit siya. Diba? Pero masyadong maaga po yun, Papu. I don't care. I said 9 o'clock you should be home. Siguro, sinusubukan ako ng aking apo, hindi umuwi ng alas 9. Dumating siya alas 11 ng gabi. At hindi po natutulog si Brother June. Inintay ko yung aking apo. And I opened the gate. Sabi ko, what time is it? Tiningnan niya, it's 11 o'clock po. Anong usapan natin? 9 o'clock po. Well, may kasalanan ka ba? Opo. Okay. Hand me your cell phones. May dalawang cellphone siya eh. Binigay sa akin yung isa. Sabi ko, I need the other one. Dalawa. Bakit po? You're grounded. Grounded for 15 days. Walang cellphone. Alam nyo mga bata ngayon, tanggalan mo ng cellphone, 15 days, parang pinatay mo na yan. And be firm. Be firm. Pag sinabi mong bawal, bawal. Hindi pwedeng mahina ka kasi lulukuhin ka ng mga bata. From then on, alam na ng mga apo ko kung paano tinitingnan ng orasan sa relo. At alam nila, pag meron kaming lakad, pag sinabi kong aalis kami ng 9 a.m., 8:30 pa lang, nakapila na yung mga apo ko. Ayos na sila. Kasi, punto alas 9, aalis kami. Hindi ako nalilate. Yan ang natutuhan ko sa tatay ko. Hindi ako nalilate. So, disiplina ang kailangan makita ng bata. Anak, si Diane, kausapin mo ang anak mo kasi 12 anyos pa lang ito. Alam mo, ang bata ay parang computer. Kapag isinilang ang bata sa mundo, walang alam ang utak niyan. Walang laman ang utak. Para kang bumili ng computer, ng laptop na merong hard drive. Pero pagtingin mo sa hard drive, OS lang yun nandun. Wala pang data. Ganyan ang mga bata. Kung anong i-feed mo sa mga bata, yun ang papasok sa utak niyan. Okay? Kapag medyo nagloloko, may diferensya ang BIOS, kailangan i-check natin. Di ba? Okay. I-correct natin lahat. 12 anyos pa lang ang anak mo at huwag mong payaan na kainin ka ng anak mo. Ipaliwanag mo sa kanya whether you like it or not. Hindi natin makukuha na makagawa ng tatay para sa'yo kasi hindi ginagawa ang tatay. Ang bata ginagawa, ang tatay hindi ginagawa. Nagkakaroon ng tatay o ng asawa kapag nagmamahalan ng dalawa. Now, indikasyon lamang ito, Diane, na naghahanap ng father figure ang iyong anak. Yung father figure po pwede mong palitan kung makikita niya na ikaw ay stern sa mga decisions mo na parang tatay. This is an indication na naghahanap ang anak mo ng father figure sa inyong pamilya. Dapat lang ipaliwanag mo sa kanya na gustuhin mo man, hindi ka po pwedeng maghubad ng panty para kung kani-kaninong lalaki na lamang na po pwedeng maging tatay niya. Hindi ganun ang buhay natin. But let him realize that
although wala siyang tatay, nandyan ka to understand him. Kasi minsan ang mga kabataan natin na mga lalaki, hindi masabi sa nanay, lalo na kung nandun sila sa puberty period, hindi masabi sa nanay, nanay, kailangan ko bang magpatuli? Anong nangyayari kung nagpapatuli ako? Sa mga single mothers na katulad mo, maliit pang bata, kailangang ma-realize ng mga anak ninyo na pwede silang mag-open up sa inyo kahit babae kayo dahil nanay kayo at naiintindihan nyo yan. Indikasyon niya na ang anak mo ay naghahanap ng father figure, pero dapat ding matutuhan niya na ang hinihingi niya ay hindi naibibigay ng genie. Nakukuha ka ng isang lamp at kikiskisin mo yung lamp, lalabas yung kanyang hinihiling. No, that's not the reality of life. Kailangan maunawaan niya yun. At ito ay, it might take quite some time for him to understand, pero kaya mong ipaliwanag sa kanya. Huwag mong susukuan kasi dalawa lang kayo. At hindi ito magiging magandang dahilan, hindi ito magiging dahilan para magmadali ka na kumuha ka ng isang lalaki na matatawag na tatay ng iyong anak. I mean, napakadaling kumuha ng lalaki. Pakita ka lang kay Brother June, labas mo lang yung hita mong ganyan. Nung kabataan ko ay baka pinatulang kita. Magkakatatay ka agad yung anak mo. Pero sa ngayon, itong mga panahon na ito na ako'y 74 anyos na, ang matigas lang sa akin muka at saka ang tuhod. Tuhod nga bumibigay na eh. Mukha na lang ang matigas sa akin. Di ba? So hindi na rin po pwede. Mahalaga lamang dyan, maunawaan niya na hindi ganun kadali yung kanyang hinihingi. Kahit sumulat siya kay Santa Claus, hindi maibibigay ni Santa Claus yan. No? In time, maaaring pagdating ng panahon kapag ikaw ay na-in love at nakakita ng isang lalaking willing na tanggapin kayo mag-ina, baka matupad. But in the meantime, ang mahalaga ay maunawaan niya na hindi ka bumibili sa grocery o sa hardware ng asawa para maging tatay. Ipaliwanag mo ito at buuin mo ang komunikasyon ninyong mag-ina dahil nagpapakita lamang ng kakulangan ng komunikasyon ang ipinakikitang ugali ng iyong anak.